I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ito, breaking news mga kababayan. Yung ating mga kababayan, siyempre ang majority, nadismaya ito sa desisyon ng Supreme Court, ano. So ngayon mga best, July 26 ngayon, 2027. Ayan, shout out sa inyo mga kababayan. Marcos Luilis supporters, Filipino and OFW, shout out. May breaking news tayo, i-updates po lang natin para ma-inform kayo. Ito, may bagong breaking news mga kababayan, hatid po ng News 5. Sabi po dito mga best, motion for reconsideration sa desisyon ng Supreme Court, which is ang AC. Maghahain ng motion for reconsideration si House Speaker Martin Romualdez kaugnay na naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan na, kaya abangan po natin 'yan, yung MR na 'yan, motion for reconsideration. Sabi ko, 'di ba, hindi pa nga tapos ang laban. Maghintay tayo kasi ang House of Representatives, which is ang Kamara, do you think guys, aatras yan? Hindi. Hindi aatras yan. Kung ano po ang naumpisahan, itutuloy nila yan, no matter what. Si Speaker Martin pa, abogado din yan, no? Mataas ang pinag-aralan niya at dekalidad. Bagamat ginagalang umano, niya ang pasya ng hukuman, naniniwala siyang may mga bahagi ng kaso na dapat muling pag-aralan. Ayun. Pero guys, sa akin lang, correct me if I'm wrong, bakit ang Supreme Court parang ang bilis ng desisyon nila? Hindi ko alam, nagtatanong lang po ako, So, para kumpleto detalyado ito, basahin po natin ang buo para mas sigurado. Sabi yan guys, House to Appeal Supreme Court impeach ruling, sabi dito, Romualdez 26, 2025, July. Agay, ngayon lang guys, kapapasok lang. July 26, 2025, House Speaker Martin Romualdez on Saturday said, the House of Representatives plan to file a motion reconsideration following the Supreme Court's decision to stop the impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte. Kung makita nyo mga kababayan sa social media, sobrang nadismaya ang majority ng mamayang Pilipino. Kaya nga sabi ng iba, kung bakit po na kailangan po natin bumalik sa ICC. Wala tayong nahihintay sa ganitong magandang desisyon ng justice ng justice system sa Pilipinas, kasi ganito ang nangyayari Kaya nga nung 2016 nga, 'di ba? 2017 dahil talamak ang patayan dito sa war on drugs ni Digong, kaya ang ginawa ng ating mga kababayan, nagsampa ng kaso sa ICC kasi member tayo that time. Kasi kung that time ay magsampa sila ng kaso, useless lang, babaliwalain lang. Hindi gugulong po yun. Kasi bakit? Siyempre, yung nakaupo, kontrolado niya. Tuloy, Romualdez said they respect the Supreme Court ruling but would also explore legal remedies. Ayan, nirespeto kahit sino naman. Pero sa nakikita ko, lagi namang yan, di ba mga kababayan, laging mayroong motion reconsideration. Tulad na sinasabi ko, parang ang bilis ng ng resulta ng Supreme Court, Hindi ko alam guys, nagtatanong lang din naman ako. So, sabi ng iba, kailangan pag-aralan mabuti. Di ba? We are in the process of reading the decision of the Supreme Court, but of course, we shall respect the decision. Ayun. We shall also exhaust our remedies. We'll also be preparing a motion for reconsideration. MR with in 15 days of our official receipt. Goes. Yan Kaya abangan po natin mga kababayan. Hindi pa tapos ang laban. Kayo naman Ano sinabi ko sa video? You might be win today, but there's a time that you will pay the huge price that you cannot never forget in your life. Sabay ganun guys. On Friday, the country highest court
Ayan, highest court anonymously ruled that the impeachment complaints against Duterte violated the one-year bar rule, which prohibits more than one impeachment complaint against the same official within a year. Oh, ayan na. Actually, hindi naman sinabi ng Supreme Court ay kumbaga inabsuelto si Sara Duterte. Hindi po yun. Yung violation lang ng one-year bar rule, yun lang ang problema. Pero sabi nga ng Supreme Court, hindi naman ibig sabihin, totally na kumbaga, dismiss lahat, no? Kasi, pwede pa naman i-refiling yung kaso na yan sa February 6, 2026. O, di ba? O, kaya sabi ko, di ba? Sa tingin nyo kaya ang House, susuko? Siyempre hindi. O, House pa, mostly are lawyers ang nandyan, O, ito, tuloy. Sabi dito, but Romualdez said he hopes for possible changes in the Supreme Court decision. We will wish that, guys. So, we need your prayers na sana po magbago po ang kaisipan ng Supreme Court na baguhin ang kanilang desisyon na dapat pag-aralan mabuti. Ogoy. Guys, ang kapalagayan nyo? Hindi tayo abogado pero nanonood tayo at nakikinig, nagbabasa, nagre-research. We hope that there could be probably some refinements on the decision, added the Speaker. Romualdez also believed that the High Court may have adjusted its previous ruling which the House followed during the process. I think they're modifying the Gutierrez and the Francisco rulings again. Wala tayong alam dito, guys, which actually we're adhering to end the process, but nonetheless, we reserve that the Mr. Stress Romualdez. Angan po natin ang resulta nito, no? Kaya gumalaw na ang House of Representatives tungkol dito sa issue na ito na talaga namang kinagigulat ng lahat or kinadidismaya ng majority ng Pilipino, samantalang ang mga DDS tuwang-tuwa, yung mga abogado, si Salsal Panilo, si Rakita, ayan, lahat ng mga DDS nagsaya, nagbunyi, mga kababayan. Agay. Well, lagi, 'di ba, sinabi ko sa video, relax lang, chill, 'di ba? As long as itong House ay hindi susuko, laban hanggang sa huli. 'Di ba? Nasa atin ang huling halaklak, mga kababayan. Not only this, guys, ito pa, babasahin ko sa inyo. Ito, mga kababayan, isang retired Chief Justice Artemio Panganiban, July 26, 2025. Ayan po ang sinabi niya. Note, the decision is not final yet. Sabi sa inyo relax lang, chill. It is still subject to a motion for reconsideration for the clarification by the House if it so wants to file one. If the court had patiently heard oral argument on less important problems like the recognition of the foreign reborns and the PhilHealth petition, why not on this momental case? Goes. Yun naman pala, guys, Kaya sabi ko sa inyo, relax lang. Huwag masyadong dibdibin. Kahit pa paano, mayroon tayong nakikitang pag-asa. Sabi nga, di ba? Habang may pag-asa, habang buhay, ang ating mga kababayan na talagang nagpupursige para maipos ang impeachment trial na ito dahil ang nakataya dito ay kaban ng bayan. Especially, kailangan mabigyan ng kaparusahan ng mga taong mahilig magbanta sa buhay ng presidente. Di ba? Habang may buhay, may pag-asa. Kaya ang ating mga magagaling na abogado dyan sa House, hindi susuko yan. Kaya we will wait what will happen. This guys, motion for reconsideration. Sabi ni retired Chief Justice Panganiban, not yet final yet. Is not final yet. Kaya magandang ito, guys, pangitain. Ang Panginoon naman ay nakikita kung sino ang nasa tama at ang sino ang nasa mali. Pag sino ang nasa tama, of course, may resultang magaganda yan. Sa darating na mga araw, sabi nga, after 15 days, di ba? Titingnan natin kung anong magiging desisyon uli ng Supreme Court tungkol dito. Alam natin, ginagalang natin ang higher court, guys.
But always remember, nobody's perfect in this world. Only God is perfect. O, di ba? Even the Supreme Court nagkamali din kahit papano. They are not perfect actually. O, alam niyo po yan. No? Minsan may pagkakamali ang tao, pero ang pagkakamali na itutuwid yan. Di ba? O, kaya ito po yung sinabi ni retired Supreme Court Panganiban. O, ayan na. May po ng Manila Standard, no? Sobrang haba ito, mga kababayan. Research niyo para basahin niyo ng gusto, no? Retired Chief Justice Artemio Panganiban said that the House of Representatives, which is ang core, can still file a motion for reconsideration to appeal the Supreme Court, which is an SC decision declaring the article of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. Agay! O, ayan, in-updates ko lang pala sa inyo, at least para ma-inform kayo, mga kababayan. Kaya wag mawala ng pag-asa. Basta nasa tama tayo, may pag-asa lagi yan. God is always make a way para mabigyan ng solusyon ang lahat ng problema. Kaya nga gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Dahil at the end of the day, tayo pa rin ang mag-aani ng mga more blessing. O, di ba guys? Ano palagay nyo? Ako ang palagay ko, hintayin po natin ito, yung motion reconsideration ng House of Representatives sa Supreme Court. Maganda ito, magandang pangitain. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Kayo na pong bahalang magkomento. Ilagay nyo lang sa baba. At least, may pag-asa, habang may buhay, may pag-asa. Ang lahat ng mga bagay, as long as gumawa ka ng tama, syempre, mag-aani ka po ng maraming blessing. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.